Kapwa ko ubaw, bakit mo ko hinihila pababa? Pareho lang tayong lumalaban sa bansang hindi atin. Sip-sip sa amo, pero traidor sa kababayan. Sana tigilan na ang crab mentality. Kapwa ko off babyo, bakit mo ko hinihila pababa? Pareho lang tayong lumalaban sa bansang hindi atin. Sip-sip sa amo, pero traidor sa kababayan. Sana tigilan na ang crab mentality. Kapwa Pilipino, Magtulungan naman. kapwa ko ubaw, bakit mo ko hinihila pababa? Pareho lang tayong lumalaban Sa bansang malayo sa pamilya, sa init ng disyerto ng Doha. Maraming Pilipino ang araw-araw lumalaban para mabuhay. May mga OFW na tahimik lang. May mga pagod. May mga homesick. At may mga handang tiisin lahat para lang makapagpadala sa Pilipinas. Pero sa loob ng isang malaking kumpanya sa Doha, may isang Pilipina na mas kinatatakutan pa kaysa sa amo. Ang pangalan niya, Carmela. At sa loob ng maraming taon, isa-isa niyang sinira ang kapwa niya Pilipino. Alas 6 pa lang ng umaga, gising na si Carmela. Maingat niyang pinaplansa ang kanyang blouse habang nakaharap sa salamin. Tinitigan niya ang sarili. Hindi ako magiging ordinaryong empleyado lang. Yun lagi ang nasa isip niya. Pagdating niya sa opisina, nakangiti agad siya kay Hamdan. "Good morning, sir." Agad niyang inabot ang imported coffee. Napangiti si Hamdan. "You're always early, Carmela." "Of course, sir. I care about this company." Pero sa likod ng matamis na boses, ibang tingin niya sa mga kapwa Pilipino. Para sa kanya, mga pabigat lang ang karamihan. At habang tumatagal, unti-unti niyang ginagamit ang posisyon niya bilang HR para kontrolin ang lahat. Sa pantry, mahinang usapan ng mga empleyado. "Pre, wag mo na banggain si Carmela." "Bakit?" "Baka mawalan ka trabaho." Tahimik lang si Joseph habang umiinom ng kape. Cashier siya ng kumpanya. Tahimik, masipag, at breadwinner. Sa isang sulok, nakaupo si Eduardo. Accountant. Tahimik pero mapagmasid. Matagal na niya napapansin ang galawan ni Carmela. Kapag may ayaw siyang empleyado, gumagawa siya ng issue. At nakakagulat, lagi siyang pinapaniwalaan ng management. Si Jonel ang isa sa pinakaunang naging biktima. Masayahing admin assistant. Laging tumutulong, walang kaaway. Pero isang araw, may kumalat na chismis. Naglalabas daw ng confidential document si Jonel. Nagulat lahat. Hindi makapaniwala. Pinatawag si Jonel sa HR office. Pagpasok niya, nakaupo si Carmela. Malamig ang tingin. "Jonel, may complaint laban sa'yo." "Ano pong complaint?" "Violation of company policy." "Hindi po totoo yan." Pero ngumiti si Carmela.
Yung meeting may halong kasiyahan. Sorry, management decision. 3 araw lang, tanggal si Junel. Walang malinaw na ebidensya. At doon, nagsimulang matakot ang lahat. Hindi alam ng karamihan, maraming tinatagong problema si Carmela. Malaki ang utang niya sa Pilipinas. Nalulong siya sa online gambling. At halos gabi-gabi, umiiyak siyang mag-isa sa apartment. Pero pagdating sa opisina, iba siyang tao. Mataas, makapangyarihan, feeling tagapagmana. Pakiramdam niya, kapag mas naging malapit siya kay Hamdan, magiging untouchable siya. Kaya handa siyang gawin lahat, kahit manira ng kapwa Pilipino. Isang umaga, pinatawag si Joseph. Nanginhinig siya habang naglalakad papuntang HR office. Pagpasok niya, nandun si Carmela, kasama si Hamdan. There's a missing cash report. Namuta si Joseph. Sir, hindi po ako nagnakaw. Naglabas si Carmela ng report. Then explain this discrepancy. Parang mawawala ng hininga si Joseph. Naalala niya pamilya niya sa Pilipinas. Ang gamot ng nanay niya. Ang tuition ng kapatid niya. Kapag natanggal siya, tapos na lahat. Pero bago pa magsalita si Hamdan, dumating si Edgardo. Sir, may mali po sa report. Napatingin lahat. Sinuri ni Edgardo ang records. Tahimik ang buong room. Pagkatapos na ilang minuto, malalim siyang huminga. Edited po ito. Nanlaki ang mata ni Carmela. What? May nagbago ng transaction logs. Tahimik si Hamdan. At unang beses, napahiya si Carmela. Simula noon, nagsimulang maghinala si Edgardo. Hindi na aksidente ang lahat, may pattern. Lahat ng ayaw ni Carmela, nawawala. At lahat ng lumalaban sa kanya, nagkakaroon ng kaso. Kaya palihim siyang nagsimulang mag-imbestiga. Kasama si Nishad mula IT department. Tahimik lang si Nishad, pero marami siyang nakikita sa system logs. Isang gabi, habang halos wala ng tao sa opisina, may ipinakita siyang files kay Edgardo. Fake reports, edited attendance, manipulated complaints, at lahat galing sa account ni Carmela. Napaupo si Edgardo. Diyos ko. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumabas ang katotohanan. Si Geraldo nagkaroon ng depression matapos mapahiya sa memo. Si Joanna halos mawala ng trabaho dahil sa fake rumor. Si Peter pinag-initan dahil hindi sumipsip kay Carmela. Si Carlos, napagbintang ang tamad kahit siya ang laging overtime. At si Junel, hanggang ngayon, hindi pa rin makahanap ng matinong trabaho. Lahat sila, biktima ni Carmela. Sa ibang bansa, akala natin kapwa Pilipino ang magiging kakampi natin. Pero minsan, sila pa pala ang unang sisira sa'yo. Gigising ng maaga, pagod na katawan, ngiti lang ang baon, kahit hirap ang laban. Para
sa pamilya, lahat titiisin. Pero bakit kapwa ko ang unang mananakit sa'kin? Mamaluha sa CR, tahimik kong tinago. Takot mawalan ng trabaho dahil lang sa gawa-gawang kwento. Kapwa ko OFW, bakit mo ko hinihila pababa? Pareho lang tayong lumalaban sa bansang hindi atin. Sip sa amo, pero traidor sa kababayan. Sana balang araw maintindihan, Hindi tayo magkakalaban. nakikita ko lahat. Tahimik lang ako, mga pangarap nilang durog sa bawat kasinungalingan mo. Hindi mo alam, may pamilyang nasasaktan. Sa bawat memo mong gawa, May buhay na nawawasak. minsan gusto ko nang sumuko, Umuwi ng bigo, pero may mga batang umaasa na kailangan kong panindigan nito. hindi madali ang off the view. Araw-araw may lungkot. Sana wag na nating dagdagan Ang bigat na pasa ng bawat isa. kapwa ko OFW. Sana tayo'y magtulungan, hindi yung sisirain ang sariling kababayan. Pareho tayong nalulungkot, parehong iniingat ang pamilya. Sana tigilan nga ang crime mentality. Hindi sugatan ng tagumpay ang pagiging malapit sa amo. Ang tunay na respeto nasa kabutihan ng puso. Kasi sa ibang bansa, kapwa Pilipino lang din ang masasandalan mo. Kapwa ko OFW, kung alam mo lang ang sakit ng mawalan ng trabaho dahil sa maling paratang. Pareho tayong nangangarap, Parehong lumalaban. sana sa mundong malayo. Magkaisa na ba? Sip-sip sa amo, pero traidor sa kababayan. Hanggang kailan tayo Maghihilahan pa baba? Sa dulo ng lahat, ang tunay na tagumpay ay hindi kapangyarihan kundi pagiging tao. sa kapwa mo Pilipino. Habang tumatagal, lalong lumalala si Carmela. Pinaparinggan niya ang mga empleyado. Kung ayaw niyo sa akin, pwede naman kayong umuwi ng Pilipinas. Madali lang palitan ng empleyado. Remember, HR ako. Unti-unting nawalan ng saya ang kumpanya. Ang pantry, dating maingay, naging tahimik. Ang mga Pilipino, natutong matakot. At si Carmela, lalo lang lumaki ang ulo. Isang gabi, gumawa ng secret group chat sina Joseph, Joanna,
Carlos, Peter, Geraldo, Nishad, at Edgardo. Doon nila unang inilabas lahat ng sakit nila. Mga recordings, mga screenshots, mga memo, mga kwento ng pang-aabuso. At doon nila napagdesisyunan. Lalaban sila. Hindi para gumante, kundi para matapos na ang takot. Nagplano sila. Gumawa sila ng fake conversation tungkol sa nawawalang pera. Sinadya nilang marinig ni Carmela. At gaya ng inaasahan, kinabukasan, gumawa agad siya ng report laban kay Peter. Pero hindi niya alam, lahat ng usapan ay scripted. May CCTV, may audio recording, at may backup files si Nishad. Conference room, tahimik, nandun lahat. Pati si Hamdan. Kampante si Carmela. Akala niya may bagong empleyadong sisibakin. Pero biglang nagsalita si Nishad. "Sir, we found manipulated HR files." Nanlamig si Carmela. Isa-isang inilabas ang ebidensya. Edited reports, fake complaints, fabricated accusations, audio recordings. At habang tumatagal, unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni Carmela. "No, fabricated yan." Pero tumayo si Joseph. "Halos mawalan ako ng trabaho dahil sa'yo." Sumunod si Joanna. "Pati mental health ko nasira." Si Geraldo umiiyak. "Tinakot mo kaming lahat." At sa unang pagkakataon, walang makapagsalita si Carmela. Tumayo si Hamdan. Galit na galit. "I trusted you." Tahimik si Carmela. "I treated you like family." Pumatak ang luha niya, pero huli na. "You abused your position." At doon mismo, sinuspinde siya. Pagkatapos ng ilang araw, officially terminated. Mabilis kumalat ang balita. Halos walang gustong tumanggap kay Carmela. Unti-unti siyang nawalan ng kaibigan, nawalan ng respeto, nawalan ng kapangyarihan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot na dati niyang pinaparamdam sa iba. Isang gabi, nakita ni Edgardo si Carmela sa isang maliit na cafeteria sa Doha. Simple lang ang suot, mukhang pagod, tahimik. Umupo si Edgardo sa harap niya. Matagal silang walang imikan. Hanggang sa magsalita si Carmela. "Kuya Ed, mali ako." Tahimik si Edgardo. "Akala ko kasi aangat ako kapag naging malapit ako sa amo." Tumingin siya kay Carmela. "Pero tinapakan mo ang kapwa mo, Pilipino." Tuluyan ng umiyak si Carmela. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting gumaan ang atmosphere sa kumpanya. Bumalik ang tawanan. Bumalik ang tiwala. At si Edgardo, naging simbolo ng paninindigan. Habang si Carmela, natutong magsimula ulit. Hindi bilang reyna ng opisina, kundi bilang taong natutong magpakumbaba. Wakas. Kapwa ko ubaw, bakit mo ko hinihila pababa? Pareho lang tayong lumalaban sa bansang hindi atin. Sip-sip sa amo, pero traidor Sa kababayan, sana tigilan na ang crab mentality.
kapwa Pilipino. Magtulungan